Ang medyo kinatatakot lang natin ngayong 2026 ay mas humigpit pa yung ilang mga programa katulad po ng pagre-renew ng open work permit dahil isa sa mga talagang nagparating sa mga kababayan natin dito ay yung halimbawa yung kanilang mga asawa ay ganung status, work permit, and then nakuha sa mga nakaraang taon po yun, nakuha nila yung kanilang mga may bahay as open work permit o kaya yung kanilang mga anak, something like that. So medyo ang nakakatakot ngayon sa pagbabasa natin ay mas hihigpit yung tinatawag nating pagre-renew o yung pagre-repaso actually ng sa sistema ng pagre-renew ng open work permit ay mas higpit nga. May ilang mga indikasyon na nakikita natin at sa iba't ibang site na binabasa natin ng mga nakararaang araw na yan ay pupunto doon sa mga ilang bahagi ng pagre-renew at ang sinasabi nga dito na hindi magiging maganda para sa mga may ganitong status at yun ang ating titignan. Ano ba yung mga dahilan kung bakit ilang mga recruitment agencies ng mga immigration law firms at ng mga consultations na mahigpit nga yung syempre pagre-renew ng mga kababayan natin ng as open work permit, Isa yung tinitingnan natin dito yung spousal open work permit na marami sa mga kababayan natin ay international student at yung kanilang mga, sabi nga natin, kanilang mga kabiyak nasa open work permit at medyo hindi naging maganda. Actually, noong nakaraang taon pa na maraming nagme-message sa atin kung anong gagawin nila in terms of pagre-renew ng open work permit dahil wala na raw silang ibang chance na manatili dito sa Canada at yun nga ang open work permit ang kanilang pinanghahawakan pero dahil nga doon sa status na ng kanilang asawa as international student at nandoon sa hindi naman doon sa talagang in demand ng mga kumbaga hinahanap ng Canada sa kasalukuyan, medyo nasa balag sila ng alanganin na hindi makapag-renew ng kanilang open work permit at yung iba nga ay lumilipat ng ibang probinsya para na sa ganun ay makakuha daw sila ng status, which I don't think so. Pero yung iba ang sinasabi, kung makikita nyo sa mga Facebook and other sites ay yun naman ang kanilang sinasabi. So therefore, na hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na panahon, but one thing for sure ay magkakaroon nga ng paghigpit sa mga may kabiyak na international students and ang pinanghahawakan ay open work permit nga. Last year pa ay nakita ninyo na 10% na lang nga yung kumbaga nakikita nilang potensyal doon sa yung epekto na yon ay nararamdaman natin ngayong 2026. Ito ay nangyari pa noong 2025 na talagang slash to the max, nagbawas sila ng malaki doon sa mga low income o low wage workers natin na internationally at medyo sabi natin prioritize yung mga nandito na at tinitignan yung mga may CEC, yung Canadian Experience Class at yung mga nasa Express Entry, yun ang tinitignan nila, At dahil nga sa let's say, yung mga iba ay naka-open work permit because of this status, medyo may hirapan ngayon at yung ilang makilala nga ng aking kamag-anak ay they're packing already dahil sa mga susunod na panahon talagang wala silang nakikita na opportunity for them to stay here. So nakakalungkot yon para sa ating mga kababayan at yung iba nga na yung pinsan ko na nanggaling ng Alberta, ang sabi niya, ilan sa mga katrabaho niya ay umuwi na nung December, dahil sila yung sa low wage kasi na status at stream yung kanilang napasukan at nakakalungkot na makita yung mga kababayan natin na they are just aiming for good things, for fortune siguro, for good life, pero it will end up doon sa ganung proseso. Isa pang dahilan yung pagbaba ng tinatawag nating PGWP, yung post-graduation work permit na ibinibigay as open work permit nga, pero marami. Sabi nga natin, may nakausap ako kahapon na isang internationally educated
teacher. Ang sabi niya, akala daw niya talagang hindi niya sa papasok noong nakaraang taon dahil nga sa sunod-sunod na pagbago, pagrepaso ng sistema ng immigration ng IRCC, but thankfully ay nasama siya doon sa tinatawag nating stream na yon para makapagpatuloy at makakuha ng LMIA, ng work permit at pumasok siya sa 25% na ibinahagi dito sa Saskatchewan. At thankfully, sabi niya ay although yung kanyang may bahay muna ay hindi niya makukuha, it's because of the open work permit process na medyo talagang marikititos. Sabi niya, hintayin na lang niya na total yung stream niya naman ay makakuha siya ng permanent residency. But matatagalan yung kanyang spousal dahil talagang napakahigpit daw ngayon at kitang-kita naman natin na talagang hindi ganun kadali yung pagpaprocess ng papers ngayon. Ano? Isa pa kung bakit sinasabi ng mga law firm, immigration law firm at sa mga iba't ibang agencies na masihirap ang open work permit ngayon, it's because of the work permit cliff. Ito yung nakakatakot dahil ngayong 2026 kabi-kabilaan yung pag-renew ng mga LMIA, ng work permit and everything from the IRCC dahil kumbaga yung cliff na sinatawag natin, syempre from the word cliff, nasa bingit sila, sa balag sila ng alanganin na kapag napunta na sila doon, talagang dire-diretso na uuwi na sila, parang ganon. So tinataya na nasa milyon ang hindi mai-renew ang work permit dahil sa iba't ibang sistema, syempre. At halimbawa dito sa Saskatchewan, sabi nga natin talagang regulated yung pagbibigay ng quota mula sa, syempre umaasa sila sa federal government, ibababa sa provincial government, and then doon lang sila babase na kanilang tatanggapin. At kung halimbawa dahil sa medyo limited na yung slots, medyo talagang malaki yung kumbaga hindi naman awayan kundi agawan siguro, o kaya naman let's say competition na lang kasi agawan ng term nila competition doon sa iba't ibang stream na napakababa ng talagang tinatanggap ng intake, ano? So asahan natin yan sa mga susunod na buwan na marami sa mga, hindi lang sa mga kababayan natin, kundi sa mga ibang nasyon din na talagang yung kanilang open work permit ay hindi marirenew at kung nandun nga sa iba't ibang stream na binanggit na natin, medyo talagang alanganin na, no? Pero gayon pa man, mas sumirap ngayong 2026, hindi naman sinasabi ng IRCC na hey, wala nang open work permit, no? Ang sinasabi sa karaniwan ngayon parang alam ko hanggang December pa 2026 makapag-apply sa old na stream for work permit, no? Pero syempre sa iba't ibang pathway, iba't ibang stream ay medyo may regulations din doon. So medyo mas mahirap nga lang, but ang kagandahan dito, hindi naman totally tinanggal ng IRCC ang open work permit, syempre. At natural na pag-pray natin na hindi matanggal ito kasi may mga asawa, may mga anak, something like that, na i-invite sa mga susunod na panahon. So, ibig sabihin, let's hope na yung paghihigpit na ito ay mas magdulot ng ikabubuti ng mga aplikante na papunta dito sa Canada. Ang lagi natin sinasabi, don't lose hope kasi may iba pang stream. Not only open work permit lang po ito, no? So, ibig sabihin, may ibang stream pa, may express entry pa, meron pang sa provincial and so on and so forth. May iba't ibang stream, batay sa demand or pag in demand yung inyong mga, siyempre, skills, ano, yung work experience niyo. So, ganun lang po yun. So, ngayon, ang isipin natin ay continue to update yourself kung kayo ay talaga nagbabalak na makarating dito sa Canada at gusto na makapamuhay dito sa Canada. Continue to update yourself from the website, from the government website ng Canada, which is IRCC, and of course the website itself, na nag-update naman sila kung anong nangyayari sa IRCC, sa immigration, and ano yung mga future na tinitignan dito. So hopefully ay hindi kayo nawalan ng pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, no? Kung may mga kapamilya kayo dito, continue to ask their guidance and their help. I'm sure na matutulungan po nila kayo, no? So maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli, paalam.